hello guys, at nandito na naman ako at eto pag-usapan natin no. Eto ganap na naman. So katulad nga ng sinasabi natin, yan, kumikilos na sila sabit sipon. Di ba doon sa mga una nating mga content nabanggit ko sa inyo noon na talagang gagalaw at gagalaw ng mga ito. So eto na nga, gumagalaw na at hindi tayo nagkamali no. So idinadawit na nila mismo direkta ang Pangulo sa flood control. At sa press con nga ngayon, may nabanggit pa si Sabit Sipon yata na about dito sa meron siya mga witness, keso ganyan. Pero ganito, mas magandang komentuhan natin at pakinggan natin ang balitang ito na napanood ko. So about sa press con na ginawa ni Sabit Sipon at bago natin komentuhan, okay? So let's go. A former ally turned whistleblower has accused President Marcos Jr. of orchestrating a nationwide corruption network. So ayan maliwanag ina-accuse na si PBBM at nationwide corruption daw about sa flood control na parang ang palalabasin dito si PBBM ang siyang may pasimuno. Okay? So hindi nagkamali yung ating mga pinagsasabi ng mga nakaraan na ganito ang kanilang plano at sabi ko nga sa inyo, January. Okay? Former Ilocos Sur Governor Chavit Singson says the flood control scandal in Ilocos Norte is just the tip of the iceberg and he expects the president to be... Wow! Ilocos Norte pa teka lang, Sabit Sipon. Kumusta naman ang Ilocos Sur? Hindi mo nga masagot-sagot ng maayos yung mga interview sa'yo ni Karen Davila dati about sa mga pinagagawa mo sa mga anomalya mo sa flood control sa Ilocos Sur. Maging ang black sand mining mo dyan Anyway guys, si Sabit Sipon kasi patibangga na ito. Ang tawag dito, tayapato na. Kasi may kailangan niyang mapababa si PBBM, matanggal ang ombudsman dahil talagang nakaumang na sa kanya yung plunder case niya. At sa plunder case at malversation, pag nalabasan po siya ng warrant dito, wala po mangyayari sa pera niya. Talagang siya ay mangungulungan at siya ay matutuluyan at makulong sa Quezon City Jail at siya ang magiging advisor ng Baha na Nga Gang. Baha na Nga Gang na pamumunuan ni Joel Villanueva, Chis Escudero, si Jingay Estrada, Ramon Revilla Jr. At sino pa yung iba? At yung iba pa. So yan. So siya ang magiging pinaka-advisor Sige, tuloy tayo. Ousted soon. Hanati. Ano daw? Yun sabi niya talagang matibay ang paninindigan ni Sabit Sipon na ousted soon. Sige nga, ulitin nga natin. The tip of the iceberg and he expects the president to be ousted soon. See? He expect the president to be ousted soon. Kasi nga, maghahain sila ng impeachment ngayong January. Di ba ka? Hanati is on the phone for the details. Hana, what is the basis of Chavit Singson for saying this? My President Bongbong Marcos Jr. is the alleged mastermind of corruption according to former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, and he is quite sure that PBBM will be ousted anytime soon, a claim he made point blank 40 years after the ouster of PBBM's father. Wow, talagang sigurado Bring it on! Yan ang challenge namin mga loyalista sa inyo, bring it on! Alam nyo ito si Sabit Sipon, chismis lang ang alam nito. May nalalaman ka pa pati dadamay mo pa pati yung matandang Marcos. Bring it on! Tingnan natin yung mga ebidensya mo. Anyway guys, tulad ng sinabi ko sa inyo ang magwi-witness rito ay isang babae nasa Davao na dating asawa ng isang negosyanteng bilyonaryo na namayagpag at kumita ng husto sa flood control sa panahon pa ni Duterte. Tatandaan nyo panahon ni Duterte nang ito'y magkamal-kamal ng limpak-limpak. Pero siyempre ngayon idadawit at pati si First Lady idadawit rito. Abangan nyo na yan. Inuunahan ko na kayo. Sinasabihan ko na kayo in advance. Sapagkat ito ay talagang mga nakaplano na, nakalista na ito. Okay? Pero tatandaan niyo si Sabit kaya ganyan yan, huling pato na niya. Okay, so let's go. Marcos Sr. in 1986. Singson, former presidential friend and political advisor, said, ano daw? Ma-oust daw si PBBM. Utot mo!
Sinong gusto ipalit? Si Inday Sayad? Ay naku po, Rudy! He deliberately waited for 2026, exactly 4 decades after Wow, deliberately waited raw ah. Talaga ba? Sabit si Pon? O dahil sa hindi ka lang napagbigyan na mapunta ka sa pagkor. Sa ano pala? PCO pala. Philippine Charity Sweepstakes Office nga. PCSO. Style mo pa eh. Hindi ka lang napagbigyan sa request dahil alam na alam ni PBBM na ikaw ay isang matakaw sa pera. At isang kurap. Di ba, sinusuka ka na nga ng mga constituents mo. Ang lakas ng loob mo ha, sabit si Pon ha, nagpipretend ka pa ha. Hindi ka na nadala, kita mo nung rally, binulyawan ka na ng taong bayan. Kita mo, hindi ka na nakalabas sa Corinthian sa bahay mo. Bakit? Dahil, paano, bubulyawan ka, baka batuhin ka pa ng itlog at kamatis. the People Power Revolution to reveal how PBBM is allegedly involved in the flood control scandal. Wow! Talagang involved sa flood control. Bring it on! He claimed that what Labas yung mga ebidensya nyo. Dadawit nyo pa si PBBM, siya na nga nagbulgar niyan. Di ba ga? the public is seeing now is not isolated corruption, but a systematic operation led from the very top. Singson linked his allegations to the 2025 General Appropriations Act, saying former President Rodrigo Duterte Totoo naman yung systematic ha. Totoong systematic talaga ang problema natin sa korupsyon. Pero ito ay hindi lang nagsimula sa panahon ni PBBM, sa panahon ni Duterte, sa panahon ni Pinoy, sa panahon pa ni Gloria. Panahon pa ni Ramos, ni Erap, meron na, nasa sistema na ang korupsyon, kaya dapat talaga magkaroon ng pagbabago. Kung maaari nga, konstitusyon, yung mga obsolete na ipag-amend or i-upgrade, i-update. Duterte was the first to flag irregularities. Wow! Di wow! Si Duterte daw ang first na siwalat ha. Nitong mga flood control anomalies ha. Sa bagay, meron nga siyang isiniwalat sa nung panahon na siya ay presidente eh. Kaya lang bawal pangalanan. Sabi ni sino yun, yung PACC yung EPAL? Si Greco. 'Di ba? Si Grecong Sayad. Bawal daw pangalanan ng mga congressman. At baka daw ang investigasyon ay makompromise. Natapos na lang si Pentaboy, wala pang pinangalanan. Walang naipakulong. Pero kumukuha ng sweldo ng taong bayan. Tapos sasabihin si Pentaboy ang una. Di wow! As early as January 2025, including what he described as blank or invalid line items. He further alleged that there is a deliberate image-building campaign for the president to allegedly frame PBBM as a kind one. The former governor zeroed in on flood control projects, specifically those in Ilocos Norte, the Marcos family's homes province. Wow, talagang Ilocos Norte. Sabit si Pon, baka gusto mong tingnan ng Ilocos Sur. Alam ko sa Ilocos Norte, maayos ang lahat ng lahat ng mga infrastructure. Kung meron mang hindi maayos doon, malamang project ni project ni Aiming Manggang May Sayad rin. Tsaka bago ka tumingin, tingnan mo muna yung Ilocos Sur mo. Tingnan mo muna yung anomalya dyan sa flood control dyan. Diba? Hindi mo nga masagot si Karen Davila ng maayos eh. Tapos may demanda ka pa ng plunder dahil sa corruption mo dyan. O di ba ga? Tapos meron ka pang black sand mining. Style mo bulok. He says PBBM allegedly has a favorite contractor named Megapolitan Builders with Wow! Favorite contractor Megapolitan. Teka. I-check ko nga kung itong Megapolitan ito yung hindi, parang hindi, iba ito. Talaga ba? Alam nyo guys, wala namang problema magkaroon ka ng favorite contractor as long as na ipoproduce ang outcome naman, ang output naman ng project talagang dun sa sa tamang specs. Di ba? Kung ano yung expectation, kung ano yung nasa plano, natutupad, walang problema yun. At yung mga kontraktor na ganun magtrabaho, dapat yun ang pagtrabahuhin nyo. Di ba? Ang tanong ko, bakit ang EEI ayaw magtrabaho sa gobyerno?
Eh di ba, magaling na kontraktor yan kasi nga, hindi nila kaya yung korupsyon sa gobyerno, lalo na pag ang kausap ay mga katulad itong si Sabit Sipon. Ties to incumbent Lawag City Mayor James Brian Alcid having received millions of pesos in government contracts. He accused the president and his cousin, former House Speaker Martin Romualdez, Ayan na, dinamin na si Ikong Martin ha. Matik na yan. Kasi nasa script yan. Yan ang nasa naratibo nila, no? Huwag kayong magtataka ha. Isang araw biglang pati si sabi ko nga sa inyo, apat ito. Pati si Kong Sandro Marcos idadamay ng mga ito. Hahanapan rin ng butas yan. Sa bagay, sabi ko nga sa inyo, bring it on! Na magkalabasan na magkabistuhan na. Pabor kami dyan. of being co-masterminds. Kala nyo ba hindi kami pabor na magkaroon ng investigasyon? Hoy, gusto rin namin yan! Na magkalabasan para pati magkasunugan tayo ng baho ninyo. Mailabas. Kayo, obvious na ang baho ninyo. Ang mga pambabato ninyo. Ngayon, bring it on na nga ilabas yan. Tingnan natin kung magkakaigit. Talagang may mga ebidensya kayo. Si Sabit Sipon, chismis lang ang alam nito. Naglalabas ng ebidensya galing sa Xerox ng mga papel. Prinit lang sa kung saan-saan. Mayaman lang ito pero obob. Claiming that neither has been fully investigated despite their alleged links to the flood control controversy. Singson ended by calling on the public not to be passive. Huwag ka na, not calling the public not to be passive. Kala mo ba'y maniniwala sa'yo ang publiko? Di ba, munti ka lang batuhin ng itlog at kamatis? Kaya nga hindi ka na nagkandalabas-labas sa bahay mo dyan sa Corinthian Garden. Dahil nung paglakad mo pa lang doon sa EDSA, binubo ka na kung bata-bata ka pa, malamang-lamang may sumapak pa sa'yo. Di ba? Wala. Kaya wag ka nang manawagan, Sabit Sipon. Walang naniniwala sa'yo. Magpakulong ka na lang, malapit na. Saying accountability must start with those in power and be done openly and without fear. Last year, My Palace Press Officer Claire Castro asked authorities to investigate if Singson may be held liable for Yan ang tama. Ano na kayang resulta, no? Dapat dito, talagang ito'y maimbestigan, malabasan dito ng warrant ng inciting to sedition para dumami lang ang kaso. Bagamat bailable yun, para dumami ang kaso. Pero pagdating dito sa plunder at malversation nito, ay naku po, Rudy. Ang masasabi niya, what the heck? Citing to sedition following his earlier calls on the ouster of PBBM. This is after he enticed students to skip school and should take a stand. As of this time, Malacanang has not issued a response to his claim that President Marcos is the alleged mastermind of corruption. We're still seeking comment from the palace and all officials named. Hindi naman kailangan sagutin ng Pangulo yan Ang kailangan ninyo is isampa ninyo. Bring it on. Na magkalabasan, magkaalaman na. Bakit sasagutin ng Pangulo pag-aaksayan pa kayo ng panahon? Busy-busy ang Pangulo. Kung may ebidensya kayo, ilabas ninyo. Isampa ninyo. Welcome yan. Kala ba ninyo natatakot ang Pangulo sa inyo? Natatakot ang taong bayan sa inyo? Natataranta kami. Oy! Utot nyo! Bring it on! Tingnan natin kung sino ang mapapahiya. In these allegations. Mai? Hannah, it seems Singson prepared for this presentation. Prepared talaga yan, Day. Dugay naman na, Day. December pa lang, sinabi na namin sa inyo ang plano. Prepared talaga. Sige na nga, pati reporter, pinapakalma natin. In his press conference, did he mention any other official aside from PBBM and his relatives? He also threw allegations against Palace Press Officer Claire Castro, who he says was once an attack dog against PBBM, but Attack dog na pala si Attorney Claire nung nung hindi pa siya PCO, no? Nung tatawag dito, nag-YouTube. Ang tawag nito, mga naratibo nito, mga didilis, no? Pag ikaw ay dinidepensan mo ang administrasyon, attack dog ka na pero pag sila, anong tawag sa kanila? Itong mga to, hindi lang attack dog tong mga to. Di ba, mga dilis?
Days after her accusations against the president, she was appointed as undersecretary by PBBM. Okay, congratulations mga pala sa mga sa mga makakatanggap ng 40 million sa bawat mga congressman kung tatanggapin ninyo congratulations sa inyo, pero tandaan ninyo hindi namin kayo tatantanan. Iahayag namin ng mga 40 million na matatanggap ninyo kapag tumanggap kayo rito. Kaya nako, ingat kayo mga congressman lalo yung nandyan sa Visayas, Mindanao. Ang target nila 125 congressman na babibigyan ni Sabit ng 40 million each. Bakit nga naman pag nakuha nila ang kongreso at sila ang nakatayo sa kongreso, tao nilang na maging House Speaker at mapatalsik si Bogie D, may pag-asang mapatalsik nila ma-impeach nila si Ombudsman Remulla. Pag na-impeach nila si Ombudsman Remulla, tapos ang mga kaso nila, tapos ang kaso ng mga flood control mga kontraktor. No? So tapos ang lahat, ibig sabihin, tapos ang kay Pulong, tapos ang kay Sayad. Maraming matatapos na mga kaso agad-agad. Ang tawag doon, forthwith. Singson plans to go to Malacanang soon if they accept the challenge to debate with him and discuss Wow, didibate ka! Sabit si Bon, didibate ka? Are you sure? Kaya mo siya, Atty. Claire? Ano bang sasabihin mo? Di naman niya boxing. Ampaw nga, kung magsalita ka nga, ampaw na ampaw, walang laman. Didibate ka pa. Isa ka pang ubo. these revelations he made today, including the Ilocos project. And along with this, he also eyes to organize a one-time, big-time rally anytime. O yan na. Meron na naman one-time, big-time rally. Oh, yung mga didilis dyan. Unahan nyo na, manghiningi na agad kayo ng budget. At magpadami naman kayo. Lugi naman ang andaki ng budget ninyo tapos 4,000 kayo. One time, big time. Kung di pa kayo sasama sa mga ibang reliyon walang mangyayari. Soon, but has yet to talk to religious and civil organizations. Ayun! Mga nyo pala sa mga religion at ibang mga civil groups. Civic groups. Talaga ba? Pera na naman to. Pero sabit si Pon, sasablay ka, hindi ka sasamahan ng CBCP, sigurado ako. Hindi ka sasamahan ng CBCP. Hindi ka sasamahan ng ibang mga progresibong grupo, malabo sabit si Pon. Ang maiengganyo mo lang, ewan ko, yung KOJC, INC at ang itong mga didilis. Pero yung INC baka padalwahin na. Pero tingnan rin natin Pero mga ang Catholic, CBCP, meron ako puro de. Ewan ko na lang. Civil society organizations to coordinate with them. Back to you, Mai. O yun! So, guys, mananawagan na si Sabit Sipon Mag-o-organize pa ng isang malawakang rally na naman daw. Akala naman niya sasama sa kanyang mga CBCP, ang ibang mga religion at ang ibang mga civic groups, no? Ay utot mo. Tapos ang gusto nyo, ang iuupo nyo, si Saya. Naku, puro de. At hindi rin option ang RevGov, ang revolutionary government, hindi pumapayag ang militar. Kaya wag na kayo. Anyway, sige lang, push nyo pa yan. Push nyo pa yan para marami kaming pagtatawanan sa inyo. Diba? Kala nyo naman magtatagumpay kayo. Anyway, yun lang guys. So, magandang umaga, magandang gabi. Ako'y matutulog na at anong oras na rito? Mag-aalas 2 sa madaling araw. So, sa mga bobong didilis at may saya dyan ang tatay nyo ay karton. Matili kayo mga bobo at may saya sapagkat may saya dahil laging high blood. Bye!